Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso at damdamin. Sinasabi nila na ang kabutihan ay isang binhi na kapag itinanim, tutubo at mamumunga sa hindi inaasahang panahon. Ngunit paano kung ang isang munting binhi ng kabutihan na itinanim ng isang batang walang-wala sa buhay ang siyang maging lunas sa isang pusong sinugatan ng kasakiman at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa. Ang gabi ay humahagulhol kasabay ng walang tigil na pagbuhos ng ulan sa estero Hinaing. Ang bawat patak ay tila maliliit na punyal na tumatarak sa payat na katawan ng 12 taong gulang na si Diwa Alon. Suot ang luma at punit-punit na sando, nanginginig niyang itinatago sa ilalim ng isang kapirasong yero ang hawak niyang supot ng mga bote at plastik. Sa kanyang palad, mahigpit niyang kinuyom ang ilang pirasong barya. 25 pesos, kulang pa para sa gamot sa ubo ng kanyang Lola Luz. Ang tunog ng sunod-sunod na pag-ubo ng kanyang lola kaninang umaga ay tila martilyong pumupukpok sa kanyang munting puso. Iyon ang nag-iisang pamilya niya. Hindi siya papayag na may mangyaring masama rito. Kailangan niyang makahanap pa. Kahit isang malaking bote lang, kahit ilang lata pa. Habang maingat na naglalakad sa madulas at maputik na eskinita, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang itim na van, walang plaka, ang humarurot palayo. Kasunod nito ay isang malakas na kalabog sa tubig. Isang tunog na hindi pangkaraniwan, kahit para sa isang lugar na sanay na sa mga bagay na itinatapon sa madilim na estero. Saglit na napahinto si Diwa. Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib. Sinasabi ng kanyang isip na tumakbo na siya palayo, umuwi na sa kanilang barong-barong. Ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan, lumapit siya sa gilid ng estero, kung saan nagmumula ang mga alon na nilikha ng kung anuman ang nahulog. Sa una, akala niya ay isa lamang malaking sako ng basura. Ngunit sa liwanag ng nag-iisang poste ng ilaw sa di kalayuan, isang bagay ang kanyang naaninag na nagpatigil sa paghinga niya. Isang kamay ng tao ang nakausli mula sa mabaho at maitim na tubig, pilit na kumakapit sa hangin bago ito muling lumubog. Walang pag-aalinlangan. Itinapon ni Diwa ang kanyang sako at ang mga baryang pinaghirapan. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang tinig ng kanyang Lola Luz. Anak, ang pagtulong sa kapwa ay hindi namimili ng panahon o lugar. Sumisid siya sa malamig at maruming tubig ng estero. Ang baho ay kumakapit sa kanyang ilong, ngunit hindi niya ito ininda. Kinapakapan niya sa dilim ang katawan ng tao hanggang sa mahawakan niya ang isang braso. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hanguin ang mabigat na katawan patungo sa pampang. Nang maihiga niya ito sa maputik na lupa, doon niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng lalaki. Basag ang mukha nito, puno ng dugo at sugat. Halos hindi na ito humihinga, ngunit may pulso pa. Mahina, pero naroon pa. Hinubad ni Diwa ang kanyang basang-basa at punit na sando, at kahit pa nanginginig siya sa ginaaw, pinangpunas niya ito sa mukha ng estranghero, sinusubukang alisin ang putik at dugo. Tulong! Bulong ni Diwa, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tulong! May tao rito! Nang akma na siyang tatayo upang humingi ng saklolo, isang kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Nagulat si Diwa at napatingin sa lalaki. Ang mga mata nito ay bahagyang nakamulat, puno ng sakit at pagmamakaawa. Mula sa mga labi nitong nanginginig, isang pangalan ang ibinulong nito na tila huling hininga. Gideon. Ang unang nagising sa kamalayan ni Don Silvan magtanggol ay ang matinding kirot. Isang kirot na gumagapang mula sa kanyang sentido.
sa bawat pasa sa kanyang katawan, hanggang sa pinakaloob-looban ng kanyang kaluluwa. Ang pangalawa ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at kalinisan. Isang amoy na kabaligtaran ng huli niyang natatandaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti, puti ang kisame, puti ang kumot na bumabalot sa kanya. Nasa isang pribadong silid siya ng ospital. Ligtas, ngunit ang pakiramdam ng kaligtasan ay agad na nilamon ng isang alaala. Isang alaala na mas masakit pa sa lahat ng kanyang sugat. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Katapat niya ang kapatid na si Gideon, nakangiti habang inaabot sa kanya ang isang baso ng mamahaling alak. "Para sa tagumpay mo, kuya," sabi nito, at ang mga matay nagniningning sa tila paghanga. Para sa Sinag Korporasyon, itinaas niya ang baso. Ngumiti siya pabalik. Uminom siya. Pagkatapos noon, ang panlalabo ng kanyang paningin, ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang huling imahe sa kanyang isip ay ang ngiti ni Gideon na dahan-dahang nagiging isang mapanuyang halakhak, pagtataksil. Ang salita ay tila lason na nakumalat sa kanyang sistema. Ang kapatid na itinuring niyang katuwang, ang kadugo na pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Napapikit si Don Silvan. Sa loob ng maraming taon, itinayo niya ang Sinag Korporasyon mula sa abo. Naging marahas siya kung kinakailangan. Naging malamig sa kanyang mga desisyon. Nawala na siya ng tiwala sa sangkatauhan. Para sa kanya, lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay may itinatagong pansariling interes. Pero, isang imahe ang sumingit sa kanyang madilim na pag-iisip. Isang batang payat, nanginginig sa ginaw, na may mga matang puno ng determinasyon. Ang maliliit nitong kamay, na pilit siyang hinihila mula sa mabahong tubig. Ang punit na sando na ipinampunas nito sa kanyang duguan na mukha. Hindi humingi ng kapalit ang bata. Hindi ito nagtanong kung sino siya. Nakita lamang nito ang isang taong nangangailangan ng tulong at tumulong ito. Isang kabutihang walang kondisyon, isang bagay na akala niya ay hindi na umiiral sa mundo. "Ramon," tawag niya sa ere, at ang boses niya ay paos at mahina. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang pinagkakatiwalaang personal na katulong. Ang agad na pumasok sa silid. "Sir, gising na po kayo. Nasaan? Nasaan ang bata?" tanong ni Don Silvan. "Sir, ang batang nakakita sa inyo. Umuwi na po matapos kayong maisugod dito." Pero huminto si Ramon at naglagay ng isang folder sa tabi ng kama. "Naipaimbestiga ko na po siya. Gaya ng bilin ninyo bago kayo mawalan ng malay." Binuklat ni Don Silvan ang folder. Diwa Alon, 12 taong gulang. Ulila. Nakatira sa Estero Hinaing kasama ang kanyang lola na may sakit. Isang tsatarero. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ang batang nagligtas sa buhay ng isang bilyonaryo ay mas mahirap pa sa daga. Isinara niya ang folder. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi sa kanyang isip. Isang desisyon na hindi para sa negosyo, kundi para sa isang utang na loob na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. "Ramon," utos niya, at may bagong bigat ang kanyang boses. "Bayaran mo lahat ng gastusin sa ospital ng lola niya. Lihim. Magtayo ka ng isang anonymous scholarship fund. Siguraduhin mong makakapag-aral si Diwa sa pinakamagandang eskwelahan. Walang dapat makaalam na galing sa akin. Maliwanag?" "Masusunod po, sir." Makalipas ang ilang araw, mula sa loob ng kanyang tinted na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, pinanood ni Don Silvan si Diwa na tumatalon sa tuwa habang ipinapakita sa kanyang Lola Luz ang mga bagong libro at uniforme. Ang nangiti sa mukha ng bata ay tila isang sinag ng araw na tumagos sa pader ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ito negosyo.
Ito ay pag-asa. Ngunit habang pinapanood niya ang eksenang iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Ramon. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. "Si Ginoong Gideon po." Nagsisimula na siyang magtanong-tanong tungkol sa mga taong malapit sa pinangyarihan ng insidente. Biglang nanlamig ang dugo ni Don Silvan. Ang panganib ay hindi pa tapos. At ngayon, nadamay na niya ang inosenteng bata sa isang laban na hindi nito dapat pasukin. Lumipas ang 5 taon. Ang dating payat at marungis na batang si Diwa Alon ay isa ng binatang puno ng pangarap. Ang mga kamay na dati sanay sa pagkakalkal ng basura ay ngayoy bihasa na sa pagsusulat at paghawak ng mga libro. Sa isang pader ng kanilang munting barong-barong sa estero hinaing na ngayon ay medyo mas maayos na, halos mapuno na ng mga medalya at sertipiko ng karangalan. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinagmulan, ngunit ang buhay niya ay nabigyan ng bagong direksyon. Ito ay dahil sa kanya, ang kanyang lihim na tagapag-alaga. Ang taong hindi pa niya nakikita o nakakausap, ngunit itinuturing niyang isang tunay na ama. Ang kanilang ugnayan ay nabuo sa pamamagitan ng mga sulat na dumarating tuwing katapusan ng buwan, kasama ng tulong pinansyal na ipinapadala sa isang bank account na binuksan para sa kanya. Ang mga sulat ay hindi mahahaba, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Mga payo tungkol sa pag-aaral, mga paalala tungkol sa pagiging matapat, at higit sa lahat, mga aral tungkol sa tunay na kahulugan ng yaman. Hawak-hawak niya ngayon ang pinakabagong sulat. Ang papel ay mamahalin. Ang sulat kamay ay elegante at matatag. Binasa niya ang huling pangungusap na halos na isaulo na niya sa paglipas ng mga taon. Anak, yaman ng puso na marunong magmahal. Napangiti si Diwa. Sa bawat sulat, laging naroon ang salitang anak. Isang salita na pumupuno sa isang malaking kakulangan sa kanyang buhay. Kinabukasan sa eskwelahan, nakita niya ang isang grupo ng mga siga na pinapalibutan si Marco, ang pinakamahiyain niyang kaklase. Itinutulak nila ito at pinagtatawanan ang luma nitong sapatos. Ang ibang mga estudyante ay nagbubulungan lang, takot na madamay. Naramdaman ni Diwa ang pag-init ng kanyang dugo. Maaari sana siyang maglakad palayo. Maaari sana niyang isipin na wala siyang kinalaman dito. Ngunit isang boses ang umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses na nababasa niya sa mga sulat. Ang pagiging matatag ay hindi sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng paninindigan para sa tama. Huminga siya ng malalim at lumapit. Tama na yan, sabi niya sa mahinahon ngunit matatag na boses. Humarap sa kanya ang leader ng grupo, isang lalaking mas matangkad sa kanya. At sino ka para utusan kami ha? Iskolar ng bayan. Hindi ko kayo inuutusan, sagot ni Diwa, nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Pero si Marco, kaklase natin siya, kaibigan natin. Hindi tama yan. Nagtawanan ng grupo, ngunit sa likod ng kanilang mga tawa, may pag-aalinlangan. Walang sumisigaw, walang naghahamon ng suntukan. Tanging isang binatang payat na nakatayo ng tuwid, hindi natitinag. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang simpleng paninindigan ni Diwa ay mas mabigat kaysa sa anumang banta. Maya-maya pa, isa-isang nag-alisan ang mga ito, nag-iiwan ng mga salitang walang laman. Tinulungan ni Diwa si Marco na pulutin ang mga gamit nito. Salamat, Diwa. Nahihiyang sabi ni Marco. Walang anuman, ngiti ni Diwa. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Lola Luz ang kanyang apo na nag-aaral, isang tahimik na pasasalamat ang namutawi sa kanyang puso. Nagpapasalamat siya sa kung sino mang anghel na ipinadala sa kanila. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang apo, hindi lang sa talino, kundi sa puso. Isang pusong ginto. Si Diwa naman, bago matulog, ay kumuha ng papel at panulat. Sa loob ng 5 taon,
Palagi siyang sumasagot sa mga sulat, nagkukwento tungkol sa kanyang pag-aaral at mga pangarap. Ngunit ngayon, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong, ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang mga salita. Itay, huminto siya. Pinakiramdaman ang bigat ng salitang iyon. Pagkatapos, buong tapang niyang itinuloy. Itay, maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Sa loob ng isang marangyang penthouse na natatanaw ang buong syudad ng Maynila, malamig na pinagmasdan ni Don Silvan magtanggol ang sulat na hawak niya. Ang papel, na karaniwan niyang binabasa nang may lihim ng ngiti, ay tila may bigat ngayon ng isang blok ng semento. Itay, maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Ang bawat salita ay isang mainit na patalim na tumutusok sa kanyang puso. 5 taon. 5 taon niyang ginampanan ang papel ng isang ama mula sa malayo. 5 taon siyang nakontento sa pagiging isang anino sa buhay ng batang nagligtas sa kanya. Ngunit ngayon, ang anino ay gustong magkaroon ng pangalan. Isang pangalan na hindi niya maaaring ibigay. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa hindi niya kaya. Ang pangalang Silvan Magtanggol ay hindi pangalan ng isang tagapag-alaga. Ito ay isang target. Sa kabilang banda ng syudad, sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Sinag Korporasyon, galit na ibinagsak ni Gideon Magtanggol ang isang folder sa kanyang mesa. 5 taon! Sigaw niya sa kanyang tauhan. 5 taon nang nawawala ang kuya ko, at ito lang ang maibibigay ninyo sa akin? Isang charity fund sa isang mabahong estero? Sir, malinis po ang pagkakagawa. Nanginginig na paliwanag ng tauhan. Anonymous donor, walang pangalan, walang bakas. Pinanliitan ni Gideon ang kanyang mga mata. Masyadong malinis, masyadong perpekto. At ang scholarship fund ay nagsimula eksakto 1 linggo matapos mawala si Silvan. Hindi siya naniniwala sa koinsidensya. Ang kuya niya ay buhay pa, at sa kung anong dahilan, may interes ito sa estero hinaing. May interes ito sa isang batang nagngangalang Diwa Alon. Pinag-aralan ni Gideon ang litrato ni Diwa na nasa folder, valedictorian, respetado. Isang modelong estudyante, may kung anong kumukulo sa loob niya. Galit? Inggit? Ang lahat ng papuri na dapat ay para sa kanya, ang lahat ng respeto na hindi niya makuha-kuha, ay tila naaaninag niya sa mukha ng batang ito. Bantayan ninyo ang batang yan, utos ni Gideon, at ang kanyang boses ay puno ng yelo. Gusto kong malaman ng lahat, ang kinakain niya, ang mga kaibigan niya, ang dinadaanan niya pauwi. Lahat. Hindi lingid sa kaalaman ni Don Silvan ang bawat kilos ng kanyang kapatid. May sarili siyang mga mata at tainga sa loob ng Sinag Korporasyon. At ang balitang natanggap niya ay nagpatunay sa kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Isang hapon, habang personal na sinusubaybayan si Diwa, mula sa malayo, nakita niya ito. Isang itim na kotse na may mga salaming hindi matanaw ang loob, ang mabagal na dumadaan sa tapat ng eskwelahan ni Diwa. Humihinto, nagmamasid. Ang parehong uri ng sasakyan na ginamit ng mga tauhan ni Gideon noong gabing iyon. Naramdaman ni Don Silvan ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nadadamay na si Diwa. Ang kabutihan na ipinakita ng bata sa kanya noon ay sinusuklian niya ngayon ng kapahamakan. Gabi-gabi, binabasa niya ang sulat ni Diwa. Itay. Ang salitang iyon ay parehong musika at lason sa kanyang pandinig. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin, "Ako ito, anak. Ang pangalan ko ay Silvan." Ngunit ang pagsabi niyon ay katumbas ng paglalagay ng target sa likod ni Diwa. Sa huli, isang gabi, matapos ang ilang linggong pagdurusa, ginawa niya ang pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Kumuha siya ng panibagong papel at panulat. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang isusulat niya ay hindi mga salita ng inspirasyon. Isusulat niya ang mga salita ng pamamaalam. Ito ang tanging paraan para mailigtas ang bata. Kailangan niyang putulin ang kanilang koneksyon. Kailangan niyang mawala ng tuluyan. Habang isinusulat niya ang bawat salita, isang luha ang pumatak sa papel. Ginagawang bahagyang malabo ang tinta. Kinuha niya ang susi sa isang maliit, ngunit disenteng bahay na matagal na niyang ipinundar para kay Diwa, isang lugar na malayo sa Estero Hinaing. Ipinasok niya ang sulat at ang susi sa isang sobre. Hawak ang sobre, tumayo siya sa bintana at tumingin sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang Estero Hinaing. Patawarin mo ako, anak, bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Ang bawat araw sa loob ng halos isang buwan ay puno ng pananabik para kay Diwa. Pagkagaling sa eskwelahan, hindi ang kanilang barong-barong ang una niyang tinutungo, kundi ang maliit na post office sa kanto kung saan niya laging hinihintay ang mga sulat. May ngiti sa kanyang labi habang naglalakad siya. Iniisip niya ang posibleng sagot sa kanyang tanong. Anong pangalan kaya ang isasagot nito? Magagalit kaya ito dahil sa kanyang pangahas na tanong? O baka naman, ito na ang simula. Ang simula ng pagiging isang tunay na pamilya. Magandang hapon po, Mang Cardo. Bati niya sa kartero. May sulat po ba para sa akin? Ngumiti ang matandang kartero. Oo, iho. Kanina pa dumating. Inabot nito ang isang pamilyar na sobre. Ang puso ni Diwa ay lumundag sa tuwa. Ito na. Hawak na niya ang sagot. Mabilis siyang nagpaalam at halos takbuhin niya ang daan pa uwi. Mahigpit na hawak ang sobre na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Naupo siya sa kanilang munting mesa kung saan naghahain ng hapunan ang kanyang Lola Luz. Hinintay niyang makatalikod ang kanyang lola bago niya maingat na binuksan ang sobre. Bukod sa nakatuping papel, may laman itong isang susi. Kumunot ang noo niya, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik na mabasa ang mga nakasulat. Anak, ang pamilyar na bati ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit habang ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang nangiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ng isang matinding kirot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Patawarin mo ako, ngunit ito na ang huli kong sulat para sa'yo. Kinakailangan kong umalis at pumunta sa isang lugar na napakalayo. Hindi na ako muling makakasulat pa. Kalimutan mo na ako. Ang susi na kasama ng sulat na ito ay para sa isang maliit na bahay sa state. Mesa, sa'yo na yan. Isang regalo para sa iyong pagtatapos sa high school. Maging matatag ka, maging mabuti kang tao. Huwag mo na akong hahanapin pa. Walang pangalan, walang paliwanag. Tanging mga salita ng pamamaalam na kasing lamig ng yelo. Binitawan ni Diwa ang sulat na para siyang napaso. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Iniwan. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Iniwan siya. Ang taong itinuring niyang ama. Ang inspirasyon niya. Ang kanyang pag-asa. Iniwan siya ng walang dahilan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Tumutulo sa sahig, kasama ng kanyang mga pangarap na nawasak. Pagtataksil. Mas masakit pa ito sa gutom. Mas masakit pa sa pangungutya. Ito ay isang sugat sa kaluluwa. Tumayo siya at sa isang iglap, ang kalungkutan ay napalitan ng galit. Isang galit na nag-ugat sa sakit. Kinuha niya ang kahon kung saan niya itinatago ang lahat ng sulat mula sa ama niya. Isa-isa niyang pinunit ang mga ito. Ang mga salita ng karunungan at pagmamahal na minsan niyang iningatan ay wala ng halaga. Ang mga ito'y mga kasinungalingan na lamang. Diwa? Apo? Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Lola Luz.
mula sa likuran. Hindi siya sumagot. Nagpunta siya sa maliit nilang salamin. Isang basag na piraso na nakadikit sa dingding. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Isang binatang umiiyak. Isang binatang mukhang kaawa-awa. Ayaw na niyang maging ganito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang dating maamong mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ako aasa kahit kanino. Bulong niya sa sarili. Hindi na. Kahit kailan. Lumipas ang mga taon. Si Diwa Alon ay nagtapos bilang valedictorian ng kanilang klase, ngunit walang ngiti sa kanyang mga labi habang inaabot niya ang kanyang diploma. Pumasok siya sa pinakamagaling na universidad sa medisina, hindi dahil sa inspirasyon, kundi dahil sa matinding kagustuhang patunayan ang isang bagay sa isang taong marahil ay nakalimot na sa kanya. Ang dating mainit na puso ni Diwa ay dahan-dahang binalutan ng yelo. Ang kanyang kabutihan ay naging isang profesional na tungkulin, hindi na isang likas na damdamin. Siya ay naging magaling, marahil ang pinakamagaling. Ngunit sa entablado ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo ng medisina, habang binabanggit ang kanyang pangalan ng may karangalan, ang tanging nararamdaman niya sa loob ay isang malawak at malamig na kawalan. Si Dr. Diwa Alon, ganyan na siya kilala ngayon. Ang dating batang taga-Estero Hinaing ay isa ng ganap na doktor. Ngunit sa kabila ng tagumpay, pinili niyang manatili sa maliit na bahay sa Stanton Mesa na ipinamana sa kanya, isang palaging paalala sa isang pangakong napako. Ang lugar na yon, ang kanyang santuwaryo at ang kanyang kulungan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa isang baul, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kahon. Ang kahon kung saan niya itinapon ang mga pinira-pirasong sulat noon. Hindi niya alam kung bakit hindi niya iyon itinapon. Marahil, isang bahagi niya ang hindi pa rin kayang bitawan ang nakaraan. Sa ilalim ng mga punit na papel, naroon ang huling sulat. Ang tanging sulat na hindi niya pinunit. Kinuha niya ito. Malamig pa rin ang epekto nito sa kanyang mga daliri. Habang tinititigan niya ang sulat, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Hello, Dr. Alon?" Sabi ng isang formal na boses sa kabilang linya. "Ako si Dr. Ramirez ng St. Luke's Medical Center. Tumatawag ako para sa isang emergency surgical consult." "Anong kaso?" tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Isang VIP patient, biglaan ang pagputok ng aneurysm sa kanyang utak. Cerebral aneurysm rupture. Critical. Ang neurosurgeon on duty ay natagalan sa traffic. Ikaw ang pinakamalapit na espesyalista na may pinakamagandang record. Dr. Alon, kailangan namin ng tulong mo. Sino ang pasyente? Nag-atubili saglit ang nasa kabilang linya. Ang pangalan niya ay Don Silvan Magtanggol. Ang pangalan ay tumama kay Diwa na parang isang malakas na sampal. Silvan Magtanggol, ang maalamat na bilyonaryo, ang may-ari ng Sinag Korporasyon. Isang pangalan na nababasa niya sa mga balita tungkol sa negosyo, ngunit walang personal na koneksyon sa kanya. Ngunit sa kung anong dahilan, naramdaman niya ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang gulugod. "Papunta na ako," sabi niya, at mabilis na kinuha ang kanyang gamit. Sa kanyang pagmamadali, nabitiwan niya ang hawak na sulat. Ito ay lumapag sa sahig, malapit sa bintana, kung saan tumatama ang liwanag ng papalubog na araw. Habang pinupulot niya ito, isang bagay ang kanyang napansin. Sa partikular na anggulo ng liwanag, may mga salitang tila nakatago sa papel, isinulat gamit ang isang uri ng tinta na halos hindi makita. Ang mga salita ay nasa pagitan ng mga linyang nakasulat. "Patawarin mo ako, anak." Ang tiwala, "Ito na ang huli kong sulat para sa iyo," ay nasa, "Kinakailangan kong umalis." Mga bituin. At pumunta sa isang lugar na napakalayo.
Ang tiwala ay nasa mga bituin. Natigilan si Diwa. Ang mga salitang yon, pamilyar. Bigla siyang napatakbo sa baul at kinalkal ang mga lumang aklat na ipinadala sa kanya noon. May isang libro doon, isang libro ng mga tula. At may isang tula na paborito niyang basahin noon, isang tula tungkol sa mga konstelasyon. Mabilis niyang binuklat ang libro. Sa pahina ng tulang yon, may mga maliliit na marka sa ilalim ng ilang mga letra. Nang walang ano-ano'y, pinagsama-sama niya ang mga letrang yon sa kanyang isipan. Hindi ito isang tula, isa itong code. Ang resulta ay isang serye ng mga numero. Isang kombinasyon. Bigla niyang naalala ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Lola Luz noon. Apo, ang lolo mo, mahilig magtago ng mahahalagang bagay sa loob ng mga libro. Kinuha niya ang libro at sinuri ang pabalat nito. May isang bahagi na tila mas makapal. Maingat niya itong binuksan gamit ang isang maliit na kutsilyo. At sa loob, naroon ang kanyang nakita. Isang maliit at antigong susi. Hindi ang susi ng bahay. Kakaiba. Isang susi para sa isang safety deposit box. At sa ilalim nito, isang pirasong papel na may address ng isang bangko. Napatulala si Diwa. Isang pasyenteng nagngangalang Silvan, magtanggol na nag-aagaw buhay. Isang lihim na mensahe, isang susi. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ang puso niyang matagal nang natutulog ay biglang nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito ay hindi na lamang tungkol sa isang operasyon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga sagot. Hawak ang susi at ang address ng bangko. Ang isip ni Dr. Diwa Alon ay tila isang ipo-ipo. Lux o ang bangko? Ang buhay ng isang tao o ang mga sagot sa kanyang nakaraan? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang konektado ang dalawa. Kailangan niyang makuha kung ano man ang nasa loob ng kahon na yon bago siya tumungo sa ospital. Iyon ang sinasabi ng kanyang instinct. Sinag korporasyon. Sa opisina ni Gideon Magtanggol, isang tawag sa telepono ang nagpabago sa kalmadong gabi. Ano? Sigaw ni Gideon. At ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mabasag. Si Kuya, nasa St. Luke's, aneurysm. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang kalikasan na mismo ang tatapos sa kanyang sinimulan. Ngunit ang nangiti ay agad na naglaho nang magsalita muli ang kanyang impormante. Sir, may isa pa po, ang tinawagan nilang on-call surgeon. Isang Dr. Diwa Alon mula sa mesa. Diwa Alon. Ang pangalan ay tumama kay Gideon na parang kidlat. Ang scholar. Ang batang taga-estero. Ang koneksyon. Biglang nagkabuhol-buhol ang lahat sa kanyang isipan. Hindi ito maaari. Kung magtatagpo ang landas ng dalawang taong iyon, kung may maaalala si Silvan at may maikukwento ito, tapos na ang laro. Nasaan siya ngayon? Mabilis na tanong ni Gideon. Papaalis pa lang po yata ng bahay niya, sir. Pero may impormasyon kaming hindi siya dumiretso sa ospital. Papunta siya sa direksyon ng Makati. Makati, ang distrito ng mga bangko. Naramdaman ni Gideon ang paggapang ng takot at galit. Sa kanyang sistema, may alamang bata. May iniwang alas si Silvan. Hanapin ninyo siya! Utos niya sa telepono. At ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Huwag ninyong sasaktan, pero kunin ninyo ang lahat ng dala niya. Lahat! At siguraduhin ninyong hindi siya makakarating sa St. Luke's. Samantala, si Diwa ay kasalukuyang nasa loob ng bank vault, kasama ang manager. Nang mabuksan ang safety deposit box, ang laman nito ay hindi pera o alahas, mga dokumento. Isang makapal na folder ng mga papeles, mga orihinal na kopya ng mga bank transfer, mga testimonya na may pirma, mga litrato. Ang lahat ay ebidensya kung paano unti-unting nilustay ni Gideon ang pera ng kumpanya, kung paano nito sinabutahi ang mga proyekto ng kapatid. At higit sa lahat, isang detalyadong salaysay ni Don Silvan tungkol sa tangkang pagpatay sa kanya.
Nanginig ang kamay ni Diwa habang binabasa niya ang mga iyon. Ang kanyang ama, ang taong nagligtas sa kanya mula sa kahirapan, ay si Don Silvan Magtanggol. At ang dahilan kung bakit ito umalis ay hindi para iwanan siya, kundi para protektahan siya. Ang yelo na bumalot sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay biglang nabiyak. Ang sakit ng pag-abandona ay napalitan ng sakit ng katotohanan. Mabilis niyang inilagay ang mga dokumento sa kanyang briefcase at tumakbo palabas ng bangko. Kailangan niyang makarating sa ospital. Kailangan niyang iligtas ang buhay ni Don Silvan. Ngunit paglabas niya sa kalye, naramdaman niya ito agad. Dalawang lalaking nakasunod sa kanya. Pinabilis niya ang kanyang lakad. Binilisan din nila. Nang lumiko siya sa isang eskinita, hinarang siya ng isang itim na kotse, ang parehong uri ng sasakyan na nakita ni Don Silvan maraming taon na ang nakalipas. Ang puso ni Diwa ay kumabog ng napakabilis. Ito na. Tumakbo siya sa kabilang direksyon. Isang habulan ang naganap sa mga lansangan ng Makati. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay hindi sanay sa ganitong takbuhan. Bawat liko niya, tila may nag-aabang. Ang buong syudad ay tila naging isang bitag. Sa gitna ng pagtakbo, nagawa niyang kunin ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang numero ng kanyang kaibigan, isang batang abogado na minsan niyang tinulungan. Attorney Gomez, tulong! Sigaw niya habang tumatakbo. May ipapadala ako sa iyong mga file. I-secure mo. Tawagin mo ang pinagkakatiwalaan mong mga pulis. St. Luke's, bilisan mo. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento at ipinadala ito sa encrypted email. Nang makarating siya sa isang mataong lugar, nakakita siya ng pagkakataon. Sumakay siya sa isang taxi at sumigaw, St. Luke's, emergency, doblehin ko ang bayad. Sa wakas, nakarating siya sa ospital. Ang kanyang damit ay gusot-gusot. Ang kanyang paghinga ay habol. Ngunit mahigpit niyang yakap-yakap ang briefcase. Ngunit pagpasok niya sa lobby, hinarang siya ng hospital director mismo, kasama ang ilang security guard. Ang mukha ng direktor ay balisa. Dr. Alon, I'm sorry, sabi nito. Pilit nang ngumingiti. Nagkaroon ng pagbabago. Hindi na namin kailangan ng serbisyo mo. Sa likod ng direktor, nakita ni Diwa ang pag-vibrate ng telepono nito. Sa screen, isang pangalan ang umilaw. Gideon Magtanggol. May pasyente kayong nag-aagaw buhay, mariing sabi ni Diwa. At ako ang doktor na kailangan niya. Wala kayong karapatang pigilan ako. Security, utos ng direktor. Palabasin niyo siya. Nagsimulang lumapit ang mga gwardiya. Mukhang dito na magtatapos ang lahat. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng mga ito, isang boses ang narinig mula sa likuran. Anong kaguluhan ito? Lumingon sila. Isang matandang doktor, si Dr. Morales, ang pinakarespetadong surgeon sa buong ospital. Direktor, may pasyente tayong mamamatay na. At si Dr. Alon ang pinakamagaling sa larangang ito. Huwag mong sabihing hahayaan nating mamatay ang isang tao dahil lang sa isang tawag sa telepono. Ang mga salita ni Dr. Morales ay may bigat. Nag-atubili ang direktor. Ang sandaling iyon ay sapat na para kay Diwa. Nilagpasan niya ang mga guwardiya at tumakbo papunta sa elevator. Operating Room 3. Sigaw niya sa isang nurse na nakasalubong. Nang sumara ang pinto ng elevator, huminga siya ng malalim. Nanalo siya sa unang laban. Ngunit ang pinakamabigat na laban ay naghihintay sa kanya sa loob ng operating room. Doon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, kailangan niyang harapin ang lalaking nagbago ng kanyang buhay, ang lalaking minahal niya bilang isang ama, at ang lalaking muntik na niyang kamuhian habang buhay. Ang amoy ng operating room, isang pinaghalong amoy ng bakal at chemical. Ang sumalubong kay Diwa, pagbukas ng pinto. Ito ang kanyang mundo. Isang lugar kung saan siya ang may kontrol, kung saan ang lahat ay sumusunod sa luhika ng siyensya.
Ngunit ngayon, ang mundong ito ay tila naging dayuhan sa kanya. Ang team na naghihintay sa loob ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at pag-aalinlangan. Nabasa nila sa mga mata ng isa't isa ang utos na nanggaling sa itaas. Ang utos na huwag siyang tulungan. Vital signs. Utos ni Diwa habang mabilis na nagsusuot ng kanyang surgical gown at gloves. Isang batang nurse ang sumagot ng nanginginig. Blood pressure, 80/50 and still dropping, doc. Heart rate, erratic. Napakunot ang noo ni Diwa. Napakababa. Anumang oras, maaring bumigay ang pasyente. Lumapit siya sa operating table at doon, sa unang pagkakataon, nakita niya ng malapitan ang mukha ni Don Silvan magtanggol. Mas matanda. Mas maraming guhit sa mukha. Ngunit ang mga mata nitong nakapikit at ang hugis ng panga. Ito ang mukha na madalas niyang buuin sa kanyang isipan mula sa mga sulat. Ang mukha ng kanyang ama. Biglang bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga taon ng pag-iisa. Ang mga gabing kinwestiyon niya ang kanyang halaga. Ang pakiramdam ng pagiging inabandona. At sa isang iglap, ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay ng isang bihasang siruhano na hindi kailanman nanginginig ay nagsimulang manginig. Hindi ngayon. Pumikit siya ng mariin. Anak, yaman ang puso na marunong magmahal. Ang mga salita mula sa nakaraan ay bumulong sa kanyang isipan. Hindi ito ang oras para sa damdamin. Isa siyang doktor at may pasyente siyang kailangang iligtas. Scalpel, utos niya, at ang kanyang boses ay muling naging matatag. Ngunit nang simulan na niya ang maselang operasyon sa utak, nagsimula ang mga problema. Doc, bumabagsak ang oxygen saturation. Sigaw ng anesthesiologist. Suction please, sabi ni Diwa. Ngunit ang nurse na dapat mag-abot nito ay tila natigilan. Ang mga matay nakatingin sa intercom kung saan alam niyang nakikinig ang direktor. Suction! Muling sigaw ni Diwa. Mas malakas ngayon. Sa wakas ay iniabot ito ng nurse, ngunit ang bawat segundo ng pag-aatubili ay kritikal. Naramdaman ni Diwa na tila hindi lang ang aneurysm ang kanyang kalaban, kundi ang buong sistema sa loob ng silid na yon. Ang bawat isa sa kanila, maliban kay Dr. Morales na nakatayo sa isang sulok at nagmamasid, ay takot. Takot sa kapangyarihan ni Gideon magtanggol. Dr. Alon, sabi ng anesthesiologist, masyadong delikado. The patient is losing too much blood. Baka kailangan na nating itigil. Hindi! Mariing sagot ni Diwa. Ang mga matay nakapokus sa kanyang ginagawa. May pag-asa pa. Ito ang sandali ng all is lost. Ang katawan ng pasyente ay bumibigay. Ang kanyang team ay hindi nakikipagtulungan. Ang sistema ay laban sa kanya. Ang mga demonyo ng kanyang nakaraan ay sumisigaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng bagay ay nagsasabing sumuko na siya. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang imahe ng isang batang payat na tumalon sa isang mabahong estero para iligtas ang isang estranghero. Ang batang iyon ay hindi sumuko. Ang batang iyon ay hindi natakot. Ang batang iyon ay naniwala sa kabutihan. Saan na napunta ang batang iyon? Huminga siya ng malalim. Listen to me, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na naguutos, kundi nangungusap. Puno ng bigat at awtoridad na hindi nanggagaling sa kanyang propesyon, kundi sa kanyang pagkatao. Ang lalaking nakahiga dito, hindi lang siya isang pasyente. Siya ay isang ama, isang tagapagtanggol, isang mabuting tao na sinubok ng tadhana. At sa silid na ito, hindi tayo mga empleyado ng ospital. Tayo ay mga doktor at nurse. Ang sinumpaan nating tungkulin ay sa pasyente, hindi sa kung sino mang nasa telepono. Ngayon, tanungin ninyo ang inyong sarili. Bakit kayo pumasok sa propesyong ito? Isang katahimikan
ang bumalot sa operating room. Ang bawat isa ay napatingin sa kanilang mga sarili. Ngayon ulit, sabi ni Diwa, at ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. BP check, idouble ang dopamine drip, at iabot mo sa akin ang aneurysm clip. Ngayon na. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Ang team ay kumilos na parang iisang katawan. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Sa wakas, nakapasok na si Diwa sa operating room. Ngunit ang tunay na operasyon ay ngayon palang magsisimula. Ang hangin sa loob ng operating room ay tila maaaring hiwain ng kutsilyo sa sobrang tensyon. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng heart monitor, ang mahinang himig ng mga makina, at ang kalmadong boses ni Dr. Diwa Alon habang nagbibigay siya ng mga sunod-sunod na utos. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay pinamugaran ng pag-aalinlangan, ay kumikilos ngayon ng may pambihirang husay at bilis. Bawat galaw ay tiyak. Bawat desisyon ay mabilis. Ang mga taon ng pag-aaral, ang libu-libong oras ng pagsasanay, ang sakit at disiplina na humumubog sa kanya, lahat ay nagtipon-tipon para sa sandaling ito. Micro scissors, sabi niya, at agad itong inilagay sa kanyang palad. Sa ilalim ng matinding liwanag at sa tulong ng isang malakas na mikroskopyo, tinutunton niya ang napakaliliit na ugat sa utak ni Don Silvan. Ang aneurysm, ang maliit na bulan ng dugo na anumang oras ay maaring pumutok muli at kumitil sa buhay nito, ay nasa harapan na niya. Isang maling galaw, 1 milimetrong pagkakamali, at tapos ang lahat. Ngunit hindi na ang galit o ang sakit ang nagtutulak sa kanya, kundi ang isang damdaming mas malalim, ang damdamin ng isang anak na gustong bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanyang ama. Ang pagkakataong hindi nila parehong nakuha noon. Suction ready! Bulong niya sa sarili, naghahanda para sa pinakakritikal na bahagi. Aneurysm clip. On standby. Habang dahan-dahan niyang inilalapit ang clip sa aneurysm, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Ang mga ilaw sa operating room ay biglang kumurap. Ang monitor ay nag-flicker. Ang isang mahalagang makina na nagpapakita ng brain activity ay biglang namatay. Anong nangyari? Gulat na tanong ng isang nurse. Backup generator! Ngayon na! Sigaw ni Dr. Morales mula sa sulok. Sabotahe. Ang salita ay sumagi sa isip ni Diwa, ngunit wala siyang panahon para mag-isip tungkol dito. Nawalan siya ng paningin sa kanyang ginagawa. Ang tanging gabay niya ay ang tibok ng puso sa monitor na nagsisimula na namang maging erratic. Ito na ang huling barahan ni Gideon, ngunit hindi nila alam. Si Diwa Alon ay lumaki sa dilim. Sanay siya sa kawalan. Huwag kayong mataranta, sabi niya. At ang kanyang boses ay naging isang angkla sa gitna ng unos. Anesthesiologist, i-report mo sa akin ang bawat pagbabago sa vitals, manually. Nurse, flashlight, itutok mo dito. Huwag mong aalisin. Sa liwanag lamang ng isang maliit na flashlight na hawak ng nanginginig na kamay ng nurse at sa gabay ng tibok ng puso na kanyang naririnig, ipinagpatuloy ni Diwa ang operasyon. Ito ay isang bagay na halos imposible, isang bagay na mababasa mo lang sa mga medical journal bilang isang milagro. Ngunit si Diwa ay hindi umaasa sa milagro. Umaasa siya sa kanyang nararamdaman, sa kanyang kaalaman, sa koneksyon niya sa taong nakahiga sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim, kinapa niya ang ugat, tinantya niya ang lokasyon, at pagkatapos, sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, inilagay niya ang clip. Click. Isang napakaliit na tunog. Ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Kasabay ng pag-click, bumalik ang kuryente. Ang mga ilaw ay muling nagliwanag. Ang mga makina ay muling umandar. At sa monitor, isang imahe ang nagpagaan sa dibdib ng lahat. Ang aneurysm ay wala na.
naklip ng perpekto. Ang daloy ng dugo ay bumalik sa normal. At sa heart monitor, ang dating magulo at mabilis na linya ay naging isang matatag at ritmikong tunog. Beep, beep, beep. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa buong silid. Nagawa niya. Nagawa ni Diwa ang imposible. Nang matapos niyang tahiin ang huling sugat, naramdaman niya ang pagod na gumapang sa kanyang buong katawan. Nagsimula nang magligpit ang mga nurse habang si Dr. Morales ay lumapit sa kanya at tinapik siya sa balikat. Isang kilos na puno ng paghanga at respeto. Akmang tatalikod na si Diwa para maghugas ng kamay nang maramdaman niya ang isang marahang pagpisil sa kanyang braso. Napalingon siya. Ang kamay ni Don Silvan, ang kamay na kanina'y walang buhay, ay nakahawak ngayon son sa kanya. Dahan-dahan, ang mga mata ng matanda ay nagmulat. Malabo at nangangapapa, ngunit ang mga iyon ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Sa mukha ni Diwa na nababalutan pa ng surgical mask. Walang boses na lumabas sa mga labi ni Don Silvan, ngunit sa paggalaw ng mga ito, nabasa ni Diwa ang mga salitang paulit-ulit niyang nakita sa mga sulat. Anak. At pagkatapos, isang halos hindi marinig na bulong ang sumunod. Puno ng pagod ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ni Diwa. Salamat. Ipinagmamalaki kita. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng yelo sa puso ni Diwa ay tuluyan ng natunaw at isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumulo sa kamay ng lalaking nagligtas sa kanya at ngayon ay kanyang iniligtas. Ilang oras ang lumipas. Ang tension sa operating room ay napalitan ng isang tahimik na pag-asa sa loob ng recovery room. Nakaupo si Diwa sa isang upuan sa tabi ng kama. Hindi inaalis ang kanyang tingin kay Don Silvan na mahimbing na natutulog. Ang operasyon ay tagumpay, ngunit ang mga susunod na oras ay mananatiling kritikal. Sa labas ng ospital, isang kaguluhan ang nagaganap. Si Gideon Magtanggol, kasama ang kanyang mga abogado, ay naglalakad ng mayabang sa lobby ng ospital. Ang plano niya ay simple. Pumasok, tiyakin na ang kapatid niya ay wala ng pag-asa at palabasin na si Diwa ang may kasalanan sa anumang mangyayari. Ngunit bago pa man siya makarating sa elevator, isang grupo ng mga unipormadong pulis sa pangunguna ng isang pamilyar na batang abogado, si Attorney Gomez, ang humarang sa kanyang daraanan. Gideon Magtanggol? Tanong ni Attorney Gomez, hawak ang isang warrant of arrest. Anong kalokohan ito? Tumawa si Gideon. Hindi ninyo ba ako kilala? Kilalang kilala po. Seryosong sagot ng abogado. At sa pangalan ng batas, inaaresto ka namin para sa kasong frustrated murder at large-scale fraud laban kay Don Silvan Magtanggol at sa Sinag Korporasyon. Biglang natigilan si Gideon. Ang kanyang mukha ay namutla. Wala kayong ebidensya. Diyan ka nagkakamali. Ngiti ni Attorney Gomez habang ang mga pulis ay pinalibutan na si Gideon. Itinaas ng abogado ang kanyang tablet. Ipinapakita ang mga kopya ng dokumento na ipinadala ni Diwa. Ang lahat ng ebidensya ay nasecure na. Tapos na ang laro, Gideon. Sa gitna ng mga flash ng kamera mula sa mga reporter na biglang nagsulputan, si Gideon Magtanggol ay pinusasan. Ang kanyang pagwawala at pagbabanta ay nalunod sa ingay ng kanyang pagbagsak. Ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Samantala, sa loob ng recovery room, dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Don Silvan. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang paningin. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Diwa, na ngayon ay wala ng maskara. Ang mga matay bahagyang namumugto. Anak? Muling bulong ni Don Silvan, mas malakas na ngayon. Hindi na napigilan ni Diwa ang kanyang damdamin. Bakit hindi ninyo sinabi? Tanong namin niya, at ang kanyang boses ay nabasag. Bakit hinayaan ninyong isipin ko na iniwan ninyo ako? Umiling si Don Silvan
at isang luha ang gumulong sa gilid ng kanyang mata. Para protektahan ka, sagot niya. Ang pagiging malapit sa akin ay isang panganib. Mas gugustuhin kong isipin mong galit ka sa akin, basta't ligtas ka, kaysa sa malaman mo ang totoo, pero nasa panganib ang buhay mo. Ngayon, naiintindihan na ni Diwa ang lahat. Ang bawat sakripisyo, ang bawat masakit na desisyon, ito pala ay isang baluktot na paraan ng pagmamahal. Isang pagmamahal na handang magtiis ng kalungkutan para sa kapakanan ng iba. Ang mga taon na yon, nagsimulang magkwento si Diwa at sa unang pagkakataon, inilabas niya ang lahat ng kanyang sama ng loob at kalungkutan. Ikinuwento niya ang kanyang galit, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pagpupursigi na hindi nag-ugat sa inspirasyon, kundi sa sakit. Nakikinig lang si Don Silvan, hinahayaan ang bawat salita na hugasan ang mga kasalanan ng nakaraan. Nang matapos si Diwa, nagsalita ang matanda. Patawarin mo ako, anak, sabi nito. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko. Ngunit maniwala ka, sa bawat araw na lumipas, wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan mo. Inabot ni Don Silvan ang kamay ni Diwa at mahigpit itong hinawakan. Ngayon, tapos na ang lahat ng yon, sabi niya, at may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Ipinasa niya kay Diwa ang isang legal na dokumento na matagal na niyang inihanda, ang kanyang last will and testament, na ngayon ay kanyang babaguhin. Itinatalaga niya si Diwa bilang tagapagmana ng isang malaking bahagi ng kanyang yaman. Hindi ko po ito matatanggap, gulat na sabi ni Diwa. Hindi yan bayad sa utang na loob, ngiti ni Don Silvan. Iyan ay pamana. Pamana ng isang ama sa kanyang anak. Ngayon, gamitin mo ang yaman na ito para paghilumin ang mundo sa paraang alam mo. Ilang buwan ang lumipas. Sa puso ng Estero Hinaing, kung saan dating nakatayo ang mga gumuguhong barong-barong, isang bagong gusali ang itinayo. Isang gusaling malinis, maliwanag, at puno ng pag-asa. Isang bagong karatulang gawa sa kahoy ang ikinakabit sa harapan nito. Ang dating mabahong amoy ng Estero Hinaing ay napalitan ng amoy ng bagong pintura at gamot. Ang mga bulungan ng pag-asa ay mas malakas na kaysa sa mga hinaing ng kahirapan. Sa harapan ng bagong gusali, ang karatulang nakasabit ay nagbibigay liwanag sa buong komunidad. Klinika ng pag-asa. Sa loob, si Dr. Diwa Alon, suot ang kanyang puting coat na may ngiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata, ay maingangat na sinusuri ang isang maliit na batang babae na may lagnat. Ayan, Lita, sabi niya sa malambing na boses habang iniaabot sa bata ang isang makulay na sticker. Inumin mo itong gamot na bigay ni Kuya Doktor at bukas, makakalaro ka na ulit, okay? Tumango ang bata at ngumiti. Isang ngiting walang katumbas na halaga. Sa isang sulok ng klinika malapit sa bintana, nakaupo si Don Silvan magtanggol sa kanyang wheelchair. Payapa. Kalmado. Ang dating malamig at matalim na mga mata ng isang bilyonaryo ay napalitan ng mainit na titig ng isang mapagmahal na lolo. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Diwa, ang bawat pasyenteng tinutulungan nito, at sa kanyang puso, may isang kasiyahang hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Ang Sinag Korporasyon ay dumaan sa malaking paglilinis. Sa tulong ng mga tapat na empleyado, muli itong bumangon, ngunit ngayon ay may bago ng puso. Isang puso para sa mga tao. Lumapit si Diwa kay Don Silvan matapos ang huling pasyente. Mukhang napagod ka, Netay, sabi ni Diwa, habang inaayos ang kumot sa mga binti nito. Ngumiti si Don Silvan. Hindi ako napapagod panoorin kang gawin ang bagay kung saan ka ipinanganak para gawin. Tumingin siya sa paligid. Ang lugar na ito, dito nagsimula ang lahat. Opo, sagot ni Diwa. Dito, sa estero na ito, isang gabi,
may isang batang nakapulot ng isang sirang-sirang kayamanan. At ang kayamanang yon, dugtong ni Don Silvan, ay nakahanap ng isang pusong ginto na nagligtas sa kanya. Sa di kalayuan, isang matandang babae, si Lola Luz, na ngayon ay malakas at malusog na, ang abala sa pag-aabot ng libreng lugaw sa mga nanay na naghihintay. Ang kanyang mukha ay puno ng galak at pasasalamat. Ang pamilyang minsan niyang pinangarap para sa kanyang apo ay buo na. Tumayo si Diwa at naglakad patungo sa bintana. Tumingin siya sa labas, sa maitim pa ring tubig ng estero. Ngunit ngayon, hindi na kadiliman ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay isang paalala. Isang paalala na kahit sa pinakamarumi at pinakamadilim na lugar, maaaring may tumubong isang binhi ng kabutihan. Isang binhi na kapag diniligan ng pagmamahal at sakripisyo, ay kayang baguhin hindi lang ang isang buhay, kundi ang buong mundo sa paligid nito. Ang kwento ni Diwa at Silvan ay naging isang alamat sa estero hinaing. Isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahang magmahal at magpagaling. At kung minsan, ang simpleng kabutihan ng isang batang lansangan ang tanging lunas na kailangan para muling patibukin ang isang pusong sinugatan ng pagtataksil. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang puso na marunong magmahal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kabutihan ay isang universal na wika na kayang unawain ng lahat, mayaman man o mahirap. Ipinapakita nito na ang isang pusong puno ng pagmamahal ay ang pinakadakilang yaman na maaaring taglayin ng isang tao. Isang yaman na may kapangyarihang maghilom ng sugat, magtayo ng pag-asa, at baguhin ang takbo ng isang buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa inyong mga damdamin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Diwa at Don Silvan? Nais po naming marinig ang inyong mga komento at saloobin. At kung mayroon po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, romansa man, drama, o misteryo, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!